Isang magandang tanghali po at hapon na rin sa bawat isa. Meron po tayong latest na weather update mga kaibigan. Pero bago ho yan, huwag niyo po muna nakalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. At pahit na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa ating mga susunod po na latest weather update. So mga kaibigan, sa kasalukuyan po ay wala po tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero take note, sa labas ng PAR, no, sa silangan at kanluran mga kaibigan, meron pong mga nabubuo dyan ng mga cloud cluster or mga kumpul ng kaulapan na posible pong maging banta, no, bilang isang mahinang bagyo or low pressure area. Patasok na wala itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas mga kaibigan at malabo din yung tsansa na ito'y pumasok sa ating bansa. Pero patuloy po natin yung minomonitor, no, time to time para makita po natin yung update dito sa ating pinaka-live na forecast sa ating radar kung may mabubuo po ba na low pressure area or bagyo etong linggo po na ito. Magkagayon man mga kaibigan, patuloy po tayo nakakaranas ng mahinang pag-uulan, no, sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, no. Masungit po ang panahon dahil po yan mga kaibigan sa tinatawag po natin na shear line or yung pagsasalubong po ng mainit at malamig na hangin sa karagatang Pasipiko. Kasama rin po sa nakakaapekto mga kaibigan ngayong Lunes, ito pong easterlies na nakaka-epekto po sa eastern section po ng Luzon at ng Visayas area. So kahit wala po tayong bagyo or low pressure area mga kaibigan, meron tayong forecast weather condition, no? Sa area ng Batanes, asahan po natin yan. Ngayon, nakakaranas na tayo ng maulap na kalangitan. Pero pagdating sa hapon at sa gabi mga kaibigan, asahan po natin ang mga isolated light rains and heavy rainfall pa rin. Kahit po yung mahinang pag-ulan ngayon, posibleng makaranas pa tayo ng mas malakas, no? Dahil po yan dito sa shear line. Kapag itong shear line po kasi, yung pagsusulubong ng mainit at malamig na hangin, nagkakaroon po yan ng reaction, no? Or nagkakaroon po yan ng sinasabi natin pag-uulan. Yun po yung pinaka-reaction po ng shear line mga kaibigan sa ating bansa. So maging handa at maging ready na lamang po tayo sa anumang pong banta ng pagbabaha in case man magkaroon ng mga biglaang napakalakas na pag-uulan. Samantalang sa area po ng Cagayan, kasama na pong Isabela, Aurora at Quezon, maulap din na kalangitan ang nararanasan po dyan ngayon at asahan po mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Samantalang dito naman po sa Metro Manila mga kaibigan, kaninang umaga pa po yan na patuloy ang mahinang pag-uulan at the rest po ng Luzon kasama ng Eastern Visayas, patuloy din na maulap na kalangitan ng masamang panahon, masungit na panahon ang nararanasan dahil po yan sa easterlies at mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, alam naman natin ang thunderstorm mga kaibigan, madalas po yan sa hapon nagpapaulan, no? Minsan nagsisimula yan mga 1:00 hanggang 2:00, no? At minsan pinakamahaba niyan ay nasa 3 oras. Mga localized thunderstorm mga kaibigan na miss kasamang pagkulog at pagkidlat na dapat din ay nagiging handa tayo. So yung mga mababang lugar, sa aking mga lugar na nabanggit ay mag-ingat po sa banta ng pagbabaha at doon naman sa mga mountainous area, sa mga landslide prone area, mag-ingat po kayo. So mga kaibigan, marami nagtatanong kung may papasok man na bagyo ngayong linggo. Well, upon checking po sa ating pinaka-live radar, wala pa naman tayo na mamonitor na potential na bagyong papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero take note mga kaibigan, alam naman natin kapag amihan season, no, ay minsan yung mga bagyo na pumapasok hindi po nanggagaling sa labas. So naiintindihan naman natin yun, no? Nanggagaling po minsan at nabubuo mismo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. No, mga nakarang araw, meron tayo na monitor na low pressure area na nabuo dito nga po sa may bandang Bicol region, which is hindi siya na-monitor masyado ng ating radar, pero kung titignan nyo, nabuo siya sa loob ng PAR, no? Ibig sabihin, may posibilidad no, ngayong linggo, pero asahan po natin, inahin na rin sa pagtatala po ng Meteorological Agency, no, within the next 2 weeks ay maliit ang tsansa na may mga bagyong pumasok sa ating bansa, pero hindi po inaalis yung mga posibilidad. So yun lamang update natin sa lagay ng ating panahon. So huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po.